Vanjo Merano po para sa panlasangpinoy.com. Magluluto tayo ng kilawing puso ng saging. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Puso ng saging or banana blossoms, patis, spicy green chili, pwede tayong gumamit dito ng jalapeno, ng habanero, o yung pang dinuguan, pwede rin natin gamitin doon. Cane vinegar, onion, at garlic. Gagamit din tayo dito ng brine, which is composed of water and salt. Gagamit din tayo ng ground black pepper, ng vegetable broth, at ng cooking oil. Mukhang handa na ang lahat, so hindi na natin ito papatagalin. Umpisahan na natin. Ang una nating gagawin, kailangan muna nating hiwain o slice itong saging. O puso ng saging. So, usually, pag tinanggal natin ito, mapapansin niyo na may mga parang flower siya sa gitna. So, tatanggalin lang natin yung outer layer nito. And then, umpisa na natin yung paghihiwa. So, hiwain lang natin ng maninipis itong puso ng saging. And then once na nahiwa na natin ito ng maninipis, ibababad natin ito dun sa brine solution. So yung purpose ng brine, kung ano iniisip niyo kung para sa inyo na, no? Kasi itong puso ng saging madakta to. So kaya natin ito ibababad dun sa brine para matanggal yung dakta. So itutuloy lang natin yung pag-slice hanggang sa maubos tong saging. So ito na yung nahiwa natin na puso ng saging. Ngayon, ilalagay na natin ito dito sa brine solution. So, eto lang yun. Tubig lang na hinaluan natin ng salt. Ilalagay lang natin siya dito. At ibababad lang natin to ng ilang minuto. Once na nababad na natin, kailangan lang natin itong pigaan para yung sap o yung dakta ay mawala dito sa puso ng saging. And then once na magawa na natin yon, tsaka pa lang tayo makakapag-umpisang magluto. Alam ko marami sa inyo yung gusto mag-confirm kung tama nga yung ginagawa nila in terms dito sa pagpiga ng puso ng saging. So, ipapakita ko lang sa inyo kung paano to ginagawa. So, ito yung ating puso ng saging na nababad na natin sa brine, di ba? So, andito na to. So, ang gagawin natin, gagamitin natin yung ating kamay para tayong naglalaba lang. So, kailangan pipagain natin to ng hard para lumabas talaga yung sap o yung dakta. So, mano-mano tong process na to. Kailangan lang natin pagtsagaan, huwag kayong mag-alala. Kasi, worth it naman yung ating result later kapag naluto na natin to. So, siguraduhin lang natin na napiga natin mabuti. Yep, yan lang to. Ito lang yung step. Once na okay na, sasalain lang natin to hanggang sa matanggal na excess liquid. And then, pwede na natin itong lutuin. Umpisa na natin yung pagluluto. So, since napiga na natin yung ating puso ng saging at pwedeng-pwede na itong lutuin, magpapainit lang tayo ng frying pan at lalagyan na natin ito ng cooking oil. Once na mainit na yung oil, ilalagay na natin dito yung minced garlic. Ilalagay na rin natin agad yung onion. Ito yung ating sliced yellow onion. At papabayaan lang natin itong mag-isa dito. Kapag malambot na yung onion, pwede na natin ilagay yung ating banana blossom na napiga na. So, ito yung magiging itsura niya ngayon. Kung mapapansin niyo, medyo naging brownish to or nag-oxidize. Which is okay lang. Normal lang ito. So, ang gagawin natin, itutuloy lang natin yung pagluluto kasama itong banana blossoms. Lulutuin lang natin to ng ilang minuto. Oo nga pala, kung mapapansin niyo, hindi tayo gumamit ng kahit anong meat dito sa ating recipe na to.
Gusto ko kasi ipakita yung kanyang pagiging vegetarian. So tandaan niyo, vegetarian lang ito dahil hindi tayo gumamit ng meat. Pero hindi ito vegan dahil gagamit tayo ng fish sauce. Ang definition kasi ng vegan, just so you know, yung pagkain o isang recipe or dish na purely vegetable lang, hindi tayo gagamit ng any animal byproduct. So at this point, ilalagay na natin yung patis o yung fish sauce. At isusunod ko na rin yung vegetable broth. Lulutuin lang natin to ng ilang minuto. Now, ilalagay na natin yung vinegar. Ang gamit ko dito, cane vinegar. So, ilalagay lang yung vinegar dyan. Papabayaan lang natin na mag-reboil. Pero at this point, tatakpan muna natin ito. So, kunin lang natin yung cover. Once na natakpan na natin, hinaan lang natin yung heat to medium at lulutuin lang natin to ng ilang minuto ulit. Pwede na nating tanggalin yung cover at haluin muna natin ito. At this point, ilalagay na rin natin yung ating green chili. So, ang gamit ko dito yung spicy na green chili. Bahala na kayo kung anong klaseng chili o pepper ang gusto ninyong gamitin. At ilalagay na rin natin ang ating ground black pepper. Halo-halo ulit. At lulutuin lang natin to ng sandali. After this, pwede na natin i-turn off yung heat. Ililipat na natin to sa isang serving plate. At isa-serve na natin. Para sa exact measurements ng mga ingredients at iba pang mga recipes na tiyak na magugustuhan ninyo, bumisita lang kayo sa panlasangpinoy.com. Ito na ang ating kilawing puso ng saging.